Hello guys! Ayan, welcome to my vlog at ito na naman po si Ilocana J. Polan at muling nagbabalik na naman po sa inyo guys at magbibigay ng mga about dito sa Poland, ng mga sasagot sa inyong mga katanungan about sa Poland at magbibigay ng mga tips about sa Poland at ito po yung ating first vlog ngayong 2024 and thank you sa pagsama nyo sa akin sa ating mga vlogs nung last year. Thank you so much sa ating mga subscriber at sana patuloy pa rin po kayong support sa akin ngayong taon na ito at itutuloy po natin ang mga dapat nating sagutin about sa Poland. At alam ko sa aking mga subscriber ay marami pa rin pong mga katanungan sa inyo. Maraming mga nagtatanong pa rin about dito sa Poland sa mga nasa comment section ko. Pero hindi ko po kayo maisa-isa guys. Kaya hindi ko po kayo mapagsabay-sabay. Kaya ano lang po tayo. Isa-isahin po natin yung lahat ng inyong mga katanungan. Ayun. At thank you guys sa inyong suporta sa akin nung last year at salamat at nandyan kayo at kasama ko pa rin kayo. Sana ay patuloy nyo pong suportahan yung aking channel. At shout out nga pala guys sa aking mga bagong subscriber at yung aking mga solid subscriber dyan. Thank you guys sa inyong lahat. At ayun na nga, bago nating umpisahan ng ating topic for today ay gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng aking mga subscriber na nandyan lagi. Yung mga subscriber ko dyan sa Hong Kong and then dyan sa Riyadh. Shout out sa inyo guys. And sa Dubai, and sa Saudi, and Taiwan, and Singapore, Cyprus, ayan. At kung saan-saan mang bansa kayo naroon na nandyan na nag-aabang sa aking videos. Thank you guys sa inyo. Sana ay mag-ingat po tayo lagi. So ayun na nga guys, itutuloy na natin ang ating vlog for today. Ang vlog natin today guys ay tungkol sa ating kontrata dito sa Poland. Ayun, dahil maraming mga nagbabalak na pupunta dito sa Poland dahil ayun na nga ay ang bansang Poland ay madaling puntahan lang dito sa isa sa pinakamadaling puntahan na bansa dito sa Europe. So, yun naman yung mga ibang nagpupunta dito ay hindi naman talagang ang punta ay dito sa Poland, kundi ito lang yung kanilang stepping stone para makarating dito sa bansang Europe at may kanya-kanya naman po silang mga plano pagdating nila dito. So, ayun na nga guys, ang ating topic for today, yung mga talagang gustong mag-stay dito sa Poland, kasi yung topic natin for today guys ay tungkol sa kontrata. Ayun, kasi gusto kong i-share sa inyo yung aming karanasan mismo sa aming trabaho ng aking kaibigan ay tungkol sa kontrata guys. At ayun na nga. Guys, ang aking i-share sa inyo yung aking karanasan mismo sa aking trabaho dito. Ang una kong trabaho dito nung pagdating ko sa Poland ay sa hotel. So, nahirapan ako sa hotel guys ay kaya lumipat ako sa Spain. Then, nag 6 months ako sa Spain bago ma-expired yung aking Poland na visa, working visa, ay bumalik ako sa Poland kasi gusto kong makakuha ng TRC. So, ayun, nangyari nga yun guys. Nakakuha ako ng TRC. And then, ang tagal ko nang nagtatrabaho sa aking mga boss kasi yung pangalawang trabaho ko dito sa Poland after ng Spain ko ay kung saan ako nakakuha ng TRC ay pumasok ako bilang isang cleaner sa bahay. Ayun, yung aking mga amo ay mga isa sa mga pinakamayaman dito sa Poland, so madali akong nakakuha ng TRC. But, yun lang ang problema guys, yung aking kontrata na pinirmahan ng kasama ko yung aking kaibigan ay yung kontrata na kasi may dalawang klase. Maraming klase ng kontrata dito sa Poland. Yung sinasabi nilang umowa prace, yun ay yung magandang kontrata dito sa Poland na mayroon kayong lahat na insurance, yung benefits, yung health insurance,
tax refundable. Yan yung magandang kontrata dito sa Poland. Pero sa hindi namin alam, kasi nag-sign kami ng kontrata na hindi namin alam, yung napirmahan namin na kontrata, yun pala yung parang pinaka-worst na contract dito sa Poland. Yun ang sabi ng aking boyfriend. Yung kontrata na yung pinirmahan namin, ang tawag doon guys ay umowa slichny. Yun yung kontrata dito na wala kayong sick leave, wala kayong annual leave, wala kayong yung health insurance, parang emergency insurance lang yung mayroon na ibibigay nila sa iyo pag nagkasakit kayo. And then wala kayong tax refund kasi yung mga amo namin is mga businessman sila, so sila yung bali na carried nila kami sa tax nila. So, hindi kami nagbabayad ng tax. So, which is hindi yun applicable sa ating mga foreigner na nagtatrabaho dito sa Poland. Kasi parang kung baga, maku-question tayo lalo na pag hindi tayo nagbabayad ng tax dito sa bansa nila. Ayun. So, ayun na nga, natuklasan na lang namin yung umowa slichny, yung aming kontrata nung that time na kasi ang aming work naman ay hindi naman halata na parang wala kaming day off kasi yung mga amo nga namin nandoon pagka summer nandoon kami sa France, so nagpupunta kami doon sa France, so 1 week doon, tapos magbabakasyonan naman kami nila ng 1 week dito sa Poland na hindi magtatrabaho, tapos babalik doon sa France ng 1 week or 2 weeks, tapos babalik kami ng 1 week na walang trabaho din dito. So parang ang isinusumbat nila sa amin, parang yun na yung pinaka day off namin or sick leave namin o kung ano man ganun. Pero kung ganun man yun love, guys, wala yun sa usapan na nandoon sa kontrata. So ayun na nga, nagkaroon kami ng pagtatalo ng aming assistant dahil sa kontrata na yan kasi yung dumating yung time na kailangan na namin ng kontrata dahil nagpaalam na ako sa work, so kailangan ko, nagtanong ako sa kanila na gusto kong mag-voluntary na magbayad sa aking health insurance at saka yung sa tax refund. So maraming hinahanap ngayon sa aming sa pagka ikaw nag-voluntary, maraming hinahanap na ganyan. So yung aming hawak palang kontrata ay umowa slichny, yung iba doon ang hirap nilang i-provide kasi hindi basta-bastang magpo-provide yung mga hinahanap nilang papers sa amin kung gusto mong mag-voluntary na magbayad sa health insurance, kasi nga yung hawak namin kontrata is ganun na kontrata. So ang aking ano lang dito guys, yung natutunan dito, pag kayo kagaya sa amin, siguro kung papasok naman kayo sa mga company, yung inyong kontrata ay maganda siya kasi company naman kayo, hindi kayo kagaya sa amin na sa bahay. Pero dapat sana ay hindi pa rin ganun. Kung sa mga kagaya ko na gustong magtrabaho ng bahay, alamin nyo yung karapatan nyo guys, dapat tignan nyo yung kung ano yung pinipirmahan yung kontrata dyan. Kailangan tayong magbasa, kailangan nating hindi nila tayo i-force na mag-sign ng contract kasi yun yung nangyari sa amin. Yung aming assistant na laging nagsasabi sa amin na isign nyo na ito ganyan kasi nagmamadali siya, which is hindi yun tama kasi dapat pag nagsisign tayo ng contract guys ay binibigyan tayo ng time para intindihin natin kung ano yung nasa kontrata. So ayun yung aking may advice sa inyo guys, na kailangan yung tignan bago kayo mag-sign ng inyong kontrata kung ano yung nasa kontrata ninyo. Kung importante sa atin kasi nandito tayo sa bansa nila na magkaroon tayo ng health insurance natin kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas o kung sa ibang araw. So lagi nating isipin na secured yung ating
kalagayan dito, lalo na yung ating safety. So yun yung gusto kong iparating sa inyo guys, na yung mga gustong pumunta dito sa Poland, yung talagang, kasi minsan guys, yung lalo na rin kahit dyan sa company, minsan pagka pumunta kayo dito, yung kontrata o yung working permit na pinirmahan nyo dyan bago kayo dumating dito ay mababago yan guys pagdating nyo dito. So kailangan yung tignan lahat yan. Hindi man lang nangyari sa akin, pwede ring mangyari sa inyo, pero yun ay isang paalala lang guys sa inyo, dahil yung marami na tayong mga kababayan na gustong mag-Poland. So yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo, yung aming naging karanasan. So maging aware po tayo sa pagsasign ng kontrata guys, at sabihin natin yung karapatan natin. Kung hindi nyo naintindihan yung kontrata na pinipirmahan nyo, ay pwede nyong ipabasa sa mga agent nyo o kung sino yung nakakaintindi ng English, yun. Ipabasa nyo sa kanila guys, at unawain yung mabuti yan. Yun lang, gusto kong maging maingat po tayo guys, kasi nandito tayo sa bansa nila. So at saka yung salita nila ay hindi natin naiintindihan. So yun lamang po yung gusto kong iparating sa inyo, at sana ay nakapulot kayo ng aral sa aking experience dito sa aking naging trabaho dati. Wag po tayong matakot kung alam po nating may mali doon sa ating binabasang kontrata. Pwede po tayong magtanong guys, kasi mabubuhay tayo sa mga tanong-tanong. Kaya ngayon, maging aware po tayo. Kaya yun po guys, sa mga gustong mag-Poland dyan, yun ang aking karanasan. Gusto kong i-share sa inyo, at sana ay maging maingat po tayo sa ating pagsasign ng contract, at good luck sa inyo guys sa inyong pag-a-apply dito. Ayun. Tandaan po natin na pumunta po tayo dito sa bansa nila na para magtrabaho at kumita ng pera, at para hindi tayo magpaalipin sa kanila. May mga karapatan po tayo, kaya wag po tayong matakot. Ayun po yung aking karanasan na ma-share sa inyo, at sana ay may natutunan kayo. Kung ano man po yung comment nyo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at magtanong, at wag nyo rin pong kalilimutang i-share o mag-subscribe at i-share ang aking video. Salamat guys sa inyong pag-support sa aking channel. Don't forget to like and subscribe. Bye! Ito po si Ilocana J. Poland, at kita-kita po tayo ulit sa aking next video. Bye! Guys, additional pala sa aking vlog guys, kanina ilalagay ko po dyan yung yung pagkakaiba ng Umuba Pratse at saka yung Umuba Slichny. Ilalagay ko na lang po sa screen, tapos basahin nyo na lang po yung para maintindihan nyo yung mga pinipirmahan yung kontrata, kung ano ba yung mga dapat na hindi pirmahan, at saka yung ano ba yung klase ng dalawang kontrata na yan, maganda ba yan. Yung Umuba Slichny guys, yun yung aking kontrata na pinirmahan na hindi maganda. So yung Umuba Pratse, yun yung magandang kontrata guys dito sa Poland. So ilagay ko dyan sa screen, at basahin nyo na lang guys kung ano yung para may idea kayo kung mag-sign kayo ng contract. So ayun po. Salamat guys sa inyo. Thank you, and please keep watching, and please support my channel. Thank you guys.